Praise the Lord. Glory to God. Huli nga po is, God is good all the time. Amen. Praise the Lord. Ngayon naman po, ito na po, pinakahihintay ng lahat. Ang salita ng Panginoon. Kaya yun na po natin ang ating isip, ang ating puso sa Panginoon at ihandaan natin ang ballpen at notebook para i-take yung mga importanteng mahalagang salita ng Panginoon. Kaya muli, tinatawag po natin si Pastor Amino, kaya palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang buhay po. Amen. Yan. Hello. Yan, kakantahan na natin si Tevin. Tatanda at lilipas din ako. Yun ba yung gusto mong kantates? Nalulungkot siya kasi yun yung kanyang tatanda. Hindi, tatanda ka sa kay Lord. Kaya nga birthday mo ngayon kasi ibig sabihin, malalim ka na sa Panginoon. Naku-curious na ako. Hindi ko akalain sa edad na ganito ko, nandito pa rin ako. Eh, syempre, pinili ka ng Panginoon, di ba? Kung wala ka, malamang wala ka na dito. O yan, bago tayo mag-start, Hallelujah, Jesus, Panginoon. Salamat po sa umagang ito, magsilayo tayo at basahin natin ang salita ng Panginoon. Acts chapter 13, verse 13. Sabi dito, sabay-sabay tayo. Mula sa Padres, si Pedro at ang kanyang mga kasama ay naglayag at dumating sa Perga ng, hindi ko mabasa, Pamphylia. Ngunit humiwalay sa kanila si Juan at nagbalik sa Jerusalem. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa umagang ito, God, na napakabuti mo, Panginoon, sa aming buhay. Salamat, Panginoon, na patuloy niyo po kami pinapaalalahanan, Panginoon, na magpuri at magpasalamat sa inyo ngayong umagang ito, Panginoon. Ano man po ang karumihan na sa aming puso at isip, Panginoon. Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon, sa umagang ito. Patawarin niyo po ako, Panginoon, na yung lingkod o God, kung nagdasalamat po ako sa inyo, Panginoon, sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon. Lord, I humble myself to you, Panginoon. Patawad po, Panginoon, at turuan mo ako, Panginoon. Gamitin mo ako ngayong umagang ito kung ano man po ang nais mong ipabatid sa mga anak mo sa umagang itong ngayon, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na gamitin mo lang po ang aking labi, Panginoon, ang aking buong pagkatao. Itago mo po ako sa iyong likuran, Panginoon, ng tanging mahayag lamang ay iyong mga karunungan, Panginoon, at huwag po ang aking sariling karunungan, Panginoon. Lord, hinihiling namin, Panginoon, na ang bawat naririto, Lord God, tulungan mo sila, buksan niyo po ang kanilang puso at isipan, O God, at tulungan mo silang mag-repent, Panginoon, at papasukin ka, Panginoon, sa kanilang mga puso at maghari ka sa kanilang puso, O God. Nang sa ganoon, Panginoon, marinig nila ang tinig mo ngayong umagang ito, Panginoon. Ano man po ang gawa ng kaaway sa lugar na ito, Panginoon, aming winawasa at nagtatagumpayan in the mighty name of Jesus. Lumayas ka, Satanas. Lumayas ka, Satanas. Lumayas ka, Satanas. Wala man po ang sa lugar nito, kundi sa ang aming Diyos na makapangyarihan si Jesus ang maghahari sa lugar nito at sa kanyang mga anak. Salamat po, Panginoon, at kuberan niyo po kami ng iyong banal na dugo. Maging ang libo-libo mong anghel ang siya mag-cover, Panginoon, sa lugar na ito, God. Nang sa ganun, Panginoon, marinig namin at malama ang iyong mga salita. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name, Panginoon. So, malinaw na ba yun, yung Matthew, no? Malinaw na. Ngayon, dadako na po tayo sa pangalawang character ng Biblia. Sino yon? Si John Mark. Oh. Alam niyo ba ang tunay na pangalan ni Mark? Naku, alam na alam ni Eileen. Pag sinabing John Mark, alam na alam ni Eileen. Kasi yung nasa isip niya yung crush niya. Ayan. Yun, si Marcos, ang tunay niyang pangalan ay si John Mark. Oh. Secret. Tanong na kay Lord pag umakyat ka sa langit. Yun. Pero mali po kung may apelido sila, wala. Basta. Butama na tayo Basta ang pangalan ni Mark ay si John Mark. Ang ating nga palang title ngayon ay Mark in the Silver Spoon, the Weakness of His Calling. Ano ibig sabihin ng silver spoon? Hindi lang may kaya, mayaman talaga si Mark. No? At siya ay young man. Parang si Pastor John, Pastor David, at saka si Melvin. Lahat ng young men dito. Sila ay mga young men.
Yun si John Mark. Si Marcos ang pinag-uusapan po natin, no? At siya ay anak ni Maria. Tatanong nyo na naman sa akin, sino si Maria? Yung Yung nanganak kay Hindi. Hindi ko alam. Basta, pare-pares naman mga pangalan ng mga panahon na yun eh. Si Maria, basta rich siya, pero hindi si Maria na si Mary. Marami sila, pero pare-parehas sila ang mga pangalan. Ewan ko, pare-parehas. Ngayon din maraming Maria, no? Kaya yun, pinanganak siya bilang isang mayaman, no? Na kung saan, ito si Mary, Maria ay anak niya si John Mark, no? Kung saan si Maria ay winelcome niya yung mga Christians nung early church. So, nung early church, hinuhuli yung mga Kristiyano, no? Pinapatay. Isa nga dito si Pedro ay kinulong, no? Naka-prison na si Pedro. So ngayon, ang mga early Christians walang nag-aalaga. Kaya tinawag ni Maria doon sa bahay niya dahil mayaman nga siya. At ang nangyari, no? Doon nag-gathering ang mga Kristiyano noong panahon ng nung early church. So, doon sila nagkakaroon ng prayer and fasting sa bahay ni Maria, na nanay ni John Mark. So, yun, alam nyo na, no? So, si John Mark, ba't umiingay na dyan? Si John Mark ay isang intelligent young man. Matalinong bata. Matalinong batang binata. Okay. So, matalinong young man siya. Bakit? Alam nyo na, kapag mayaman, saan nag-aral dapat yun? Alam nyo na, sa mga private school, kompleto sa mga instruments, di ba? Instruments ba? Mga gadget or mga yan. Lahat ng kailanganin, no, na doon. So, kung sa English yan lang, malamang magaling to. Kasi magaling din siya sa script. Sa manuscript, magaling si John Mark. Kaya nga kailangan siya ni Pedro, no, nung mga time na yun, di ba? At siya ay associate ni Paul. Si Barnabas ang kanyang pinsan, na kung saan nagtandem itong si Paul at si Barnabas nung maglayag sila. Yun nga yan sa Acts chapter 13, verse 13. At si Mark ay hindi belong sa 12 disciples. Hindi siya kabilang sa 12 disciples. Pero apostol siya. Paano nangyari yun? Ang sinasabi ng apostol ay kapag kasama mo si Jesus Christ na nabubuhay pa siya sa mundong ito. Na-witness mo yung mga gawain ni Jesus Christ. Yun yung sinasabing disciples and apostles. Pero paano naging apostol si Mark? Mamaya pag-aaralan natin, no? So, yun yung mga accomplishment ni Mark. At ang goal niya, no? Ang goal ni Mark, ni Paul at saka ni Barnabas ay ipahayag yung salita ng Panginoon. So bago natin simulan yung ating preaching, meron akong kwento. May kwenta naman to. Kasi makaka-relate kayo. Meron na tatlong bata, nagpapagalingan. Hindi ko alam kung narinig niyo na to. Tatlong bata, nagpapagalingan ng tatay. Sabi ng isa, magaling ang tatay ko. Ang papa ko magaling. Bakit? Kasi siya, lawyer. Sabi niya, nagtatanggol siya ng mga naaapi. E di sabi ng pangalawang bata, mas magaling ang papa ko. Bakit? Kasi doktor siya, naggagamot ng mga may sakit. Sabi ng pangatlo, mas magaling ang papa ko. Bakit naman? Pastor siya. Bakit anong pinagaling ng pastor? Siya yung naninirmon sa mga ginagawang masama ng mama at papa mo. Diba? O kaya ang pagpapastor ay pinaka-highest calling kasi kayo yung naninirmon. Tanggap nyo ba? Masirmonan kayo. So, ibig sabihin, ano man ang marinig ninyo, no? Huwag kayong masasaktan yung umagang ito kasi ito po ay pag-ibig sa atin ng Panginoon. Masakit, pero alam natin na ito yung magdadala sa atin sa
kaayusan ng ating buhay. So, pag-usapan muli natin kung sino si Matthew, si Marcos. Bakit siya naging apostol? Tandaan nyo pag meron pa nagpakilala sa inyo ngayon na ako si apostol, wala nang apostol po ngayon. Kasi nabuo na po yung Biblia at wala na si Jesus. Ang sinasabing apostol, kung kasama ni Jesus at nakita na witness mismo kung si Jesus ay narito. Kaya wala na po ngayon apostol. No? Mag-ingat po tayo sa ating pag-unawa. At yun nga, paano siya naging apostol? Pakibasa nga, Pastor Tevin, Mark chapter 14, verse 51 to 52. Sinundan si Jesus ng isang binatang walang damit maliban sa balabang niyang lino. Sinunggaban ito ng mga tao, ngunit iniwan niya ang kanyang balabat at tumakas na ubang. Yun. Kung paano siya tinawag na apostol kasi nakita niya mismo si Jesus no? Siya ay aarestuhin, di ba? At siya yung binatang pinutukoy dyan na nakadamit ng lino. Ay walang damit, kundi meron lang siyang balabal na lino. At nung hinuli siya, ay naiwan niya yung lino. So tandaan niyo yan, Bible school student, kasi ito, tatanungin sa inyo pag nandun kayo sa Bible school. So, yun. Kaya siya ay naging apostol, no? So, dumako na tayo dito sa ating pag-aaralan, yung witness of Mark in God's calling. Ano ba yung mga witness ng young man na si Mark, na kung saan siya ay isang mayaman. So, pakibasa nga sa verse 1 to 3. May mga propeta at mga guro sa iglesia sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinatawag ng Mighty, Lucio na taga Cirene, Manaen na kababata ni Herodes, na pinuno ng Galilea at Saulo. Habang sila ay nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanilang Espiritu Santo, ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo, sila ay pinili ko para sa taong gawain nilaan ko sa kanila. Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ibinatong nila sa dalawa kanilang mga kamay at sila ay pinahayun. Ayun. So ito na yung starting ng calling kay Matthew. Saan ba nagsimula? Nagpe-prayer and fasting ang nag-gathering yung mga Kristiyano doon saan? Sa bahay ni Maria. So doon, habang nagpe-prayer and fasting, no? Kaya powerful talaga ang fasting kapag doon nagsasalita, doon nangungusap ang Panginoon, no? Nagsalita ang Holy Spirit, at anong sabi, Pastor Tevin? Ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Yes. Mga pinili ko para sa tamang gawain, inilaan ko sa kanila. Okay. Merong iuutos ang Panginoon kay Paul at kay Barnabas. Kay Bernabe. Tama ba? Bernabe. At Saul. Si Saul na Paul. At si Bernabe na pinsan ni Mark. Mapinsan sila, ha? Okay, may dyan. So, ang sabi dito, ibinukod sila ng Holy Spirit, no? Para sila yung maglayag. Meron silang mission, di ba? Kaya isinama nila si Paul. Bakit si Paul sinama? Kasi siya yung magiging associate ni Mark. Si Paul pala ay isang disciple ni Peter. At associate naman siya ni Paul. Tama ba? Dapat binabasa niyo muna para kinokorek niyo ako pag nangyari. So, ano yung unang witness ni... Makigising nga kayo atin. Ang malayo ng nararating. Ano yung witness ni ano? Ano yung witness ni Mark? Tingnan natin. Yung unang witness ni Mark ay yung long trip. Di ba? Ang isang mayaman, maarte yan. Ang isang mayaman, ayaw niya ng long trip, no? Ayaw niya ng long distance. Ayaw niya yung mga pagkain saan? Doon sa paglalayag. Kasi anong kakainin nila? Kung anong paulit-ulit. Si Marcos, mayaman siya at may katulong.
Kung ano yung gusto niya ipaluto, kakainin niya. Pero kung maglalayag sila ng malayo, kung ano lang yung available dyan, yun ang kakainin niya. Di ba? At yung shelter, ano yung tinitirhan nila sa paglalayag? Di ba? Nag-start na sila maglayag. Kasama niya si Bernabe, si Paul, tsaka si Marcos. Nag-start na sila. Ano yung tinitirhan nila? Ano sa tingin nyo sa paglalayag? Napipicture nyo ba? Yung barko, yun yung kanilang tinitirhan. So, maraming taon, maraming buwan, o taon ang kanilang ilalayag bago nila mapuntahan yung inuutos ng banal na espiritu. At syempre, ang isang mayamang young man ay isang bored na yon. Boring na yon. Syempre, sanay siya sa lahat ng gagawin niya. Utos dito, utos doon, di ba? Ganon si Mark. At syempre, na-awkward siya. Kasi ang mga kasama niya, mga religious. Tapos, mga matatanda sa kanya. At syempre, yung climate. Pag isang mayaman, no? Isang mayaman, hindi sanay sa init. Hindi sanay sa ulan. Kasi mayaman siya eh. Pag gusto niya ng init, pag naiinitan, ano gagawin? Aircon. Pag nalalamigan, heater. Eh, meron bang ganon sa sasakyan? Sa paglalayag nila? Kaya ito yung unang witness ni Mark kung bakit hindi siya makasunod sa panawagan ng Panginoon. No? Kaya, ito yung reason kung bakit bumalik siya. Bumalik siya sa Jerusalem. No? Kung babasahin ulit natin, tingnan natin yung text. Ayan. Mula sa, pakibasa nga ng malakas, Juban. Tebi, pakibasa malakas. Hindi ko mabasa. Malabo. Mula sa Pafos, si Pablo at ang kanyang mga kasama ay naglayag at dumating sa Perga ng Pamphylia. Ngunit humiwalay sa kanila si Juan at nagbalik sa Jerusalem. Okay. Yun yung unang witness ni John Mark, yung long trip. Pangalawang witness ni John Mark, yung mission trip. Andun na sila, nakarating na sila, di ba? Nakarating na sila doon sa lupain na kung saan inuutos ng banal na spirito. Pero pagdating nila doon, ano ang mission trip na nadatnan niya? Nakikita niya kung anong trip nila, ay anong mission nila, Paul. So, ano ang mission ni Paul? Siyempre, kahit ayaw mo yung taong ito, ipaglilipdikan mo yung salita ng Panginoon. May mga nababaliw. Nasasanipan ng masamang spirito. I-healed nila Paul. No? Merong mga gutom, may mga paralyzed, na kung saan gagamutin ito nila Paul. No? Ipapanalangin. So, nakikita to, nawi-witness to ni John Mark. So, sabi na, ay, Diyos ko, mukhang napakahirap naman ito. It's a bold mission para kay Mark. Napakahirap yung mission na ito. Isa pa, lakad sila ng lakad para mag-share ng salita ng Panginoon. Si Paul, yan, on fire si Paul nung time na yon. Kasi di ba, binago siya ng Panginoon. Dati siyang zealot na kung saan pumapatay ng mga Kristiyano. Nung time na yon, siya yung binago siya ng Panginoon. Kaya walang makakapigil kay Paul. Kaya lahat sinusuong ni Paul. Si Barnabas, medyo slow pa si Barnabas. Pero, Barnabas. Oh, yeah. So, si Paul talaga kahit saan papasukin ni Paul. Pero ito si John Mark, si Marcos, hirap na hirap doon sa mission. So, parang tayo yan, no? Parang tayo. Kaya natin ngayon. Ilang taon na tayong Kristiyano. Yun nga ang sinasabi ko eh. Pag rain, ano nangyayari? Wala sa church. Pag shine, wala sa church. Ano ba ang gusto niyong klima? Yung yung slow lang. Dapat saan tayo nakatira? Sa UK?
Dapat nandun tayo sa malamig din doon. Korea. Sa Korea daw. So, ganun ang gusto nila. Ganun ang mga Kristiyano. Ayaw nilang nahihirapan. No? Ayaw natin nahihirapan. Kung bakit, nakakalungkot na. Mas mabuti pa yung mga kabataan, mas marami kaysa sa mga nanay. Bakit? Ano kaya ang reason? Inuuna yung nanay yung pagluluto. Inuuna yung nanay yung paglalaba. Inuuna yung mga problema bago ang lahat ng alalahanin. Diba? Pero yung kabataan, tingnan mo, present sila lahat. Ganun po tayo, no? Nasaan na yung pananampalataya natin? Nasaan yung ating level ng pananampalataya? Sa edad ng 5 years na natin, no? May nagbago ba? Lulubog, lilitaw sa church. Kaya ang nangyari, pag nandiyan si Satanas, sinubog si Satanas, ayun, balintong na kasi mahina sa pananampalataya. Hindi consistent yung pananampalataya. Ganun po si Mark, no? Tinawag siya ng Panginoon nung mga time na yun, kabataan niya, pero ang unang, ang kanyang kahinaan din yung pagbabiyahe. Yung hirap na pagbabiyahe, no? Ganun din po tayo ngayon. Pag nag-announce ako, oy, meron tayong prayer and fasting. Mag-isa lang ako nag-prayer and fasting. Merong darating isa, mag-half day pa kasi walang magluluto daw sa mga anak. Ganun po kahirap ang calling ng Panginoon. Ganun po kahirap ang mga tao, no? Sa pagsunod sa ating mission sa Panginoon. Akala natin, no? Ayan. So, yun po yung pananampalataya natin na hirap tayong sumunod sa Diyos. Hirap tayong mag-stand sa panawagan gaya ni Marcos, no? So sa mission niya, kung bakit nahirapan si Marcos, dahil ito nga yung ginagawa ni Paul at ni Barnabas, no? Na kulang na lang ipagtabuyan sila. Eh hindi sanay si Marcos sa ganun, kasi siya yung sinusunod kasi mayaman siya. Diba? Pag sinabi ng gano'n ng katulong, o sige, humayo ka at idalhin mo sa akin yung ganito. Susunod yung kay Mark kasi mayaman na si Mark. Pero ngayon, siya halos ang naglilingkod sa isang gusgusin. Ayaw niya nun. Ganon si Mark. Ang hirap ko man itong ginagawa ko. Samantalang ako doon, hindi ako naghahawak ng mga marurumi. Ngayon, halos ang hinahawakan ko yung mga marurumi. Di ba? So doon nahihirapan si Mark sa kanyang mission. At siya, di ba, ay may katigasan ng ulo dahil siya ay mayaman. Anak mayaman. Nandoon yung, sino ka? Utusan mo ako? Eh ako ay mayaman eh. No? Ngayon sa pag-mission nila Paul, anong ginagawa nila? Sila ay humble, no? Kailangan nilang maging humble. Kasi sila ay inuutosan ng Panginoon na maghayag ng salita ng Diyos. Pero si Mark, siya ay meron pagka-stubborn head. Ayoko nga. No? Ako uutosan nyo, mayaman ako. Di ba? At hindi niya magawa yung nais ng Diyos. Bakit nga? Kasi, syempre, hindi pa siya mature sa pananampalataya. At nakikita pa niya, no? Yung iba-ibang idea ng dalawa. Si Barnabas at si Paul. Idea ni Paul, ganito. Ang idea ni Barnabas ay ganito. Kaya siya, naguguluhan ako sa dalawang ito, no? So, nahihirapan talaga siyang sumunod sa mission. Kaya ito yung pangalawang weakness ni Mark. Yung mission. Una, yung long trip, no? At pangalawa, yung mission. At ito na, yung pangatlo, yung conflict. Dito na nagkaroon ng conflict. Ano yung conflict? Yung pagkakaroon ng gulo-gulo sa kanila. Normal yon kahit nga sa atin, no? Sa ating mga Kristiyano, meron pa rin mga conflict. Gusto ng ganito, isang ganito. Magplano lang, hindi ganito. Yung isa ang ganito. Ay, bahala ka sa buhay mo. Sabi ni Paul, no? Ay, hindi ko maintindihan itong dalawang ito.
Kasi si Paul nga ay on fire. Ito naman si Barnabas ay medyo kalmado lang, no? Kaya nagkakaroon ng conflict. Pakabasa nga sa chapter 15, verse 39 to 41. Pastor David. Nagkaroon sila ng mainitang pagtatalo, kaya naghiwalay sila. Isinama ni Bernabe si Marcos at naglayag sila papuntang Cyprus. Isinama naman ni Pablo si Silas at sila ay umalis matapos silang ipagkatiwala ng mga kapatid sa pag-iingat ng Panginoon. Nagtambay sila sa Syria at Cilicia at tinatatag ang mga iglesia roon. Yes. So, hindi naman sila, kahit na sila nagkaroon ng conflict, hindi naman yung away talaga na wala nang batian. Nagkaroon sila ng hindi nila conflict na kung saan gusto kasi Bernabe na pumunta sa ganitong lugar. Ito naman si Paul ay ganito. Kaya ang ginawa, hinati nila. No? Naghati sila. Dahil na ito si Paul ay gusto niya suunin yung mga lugar na kung saan mahirap puntahan. Pero ito naman medyo mayaman at si Mark at si Bernabe, no? Hindi nila kaya. Kaya sila ay naghiwalay. Kaya meron silang mga conflict niyan sa kanilang pagsunod sa Panginoon. So parang ganito din tayo, no? Sa ating pananampalataya dito, no? Merong hindi maiwasan yung conflict. Kaya nagiging dahilan ng pagbagsak ng ating pananampalataya. Pero ang tinuturo sa atin ng Panginoon na kung ano yung nais ng isang leader ay dapat sumunod tayo, no? Kasi siya ang mananagot sa inyong lahat, sa ating lahat. So yung dito na tayo sa pang-apat. Actually hindi naman to yung weakness ni Paul, ni Mark. Kundi ito ay bonus point. Ito yung kaya si Paul ay ano ba yun? Kulang ko ng Paul. Si Marcos ay isang tinawag siyang reconciliation man. Bakit? Kahit siya ay mayaman, kahit siya ay bata pa, no? Siya ay itunuring na marunong siya makipagkasundo. Humble din siya ng mga time na yun. Pakialis ka, nawawala. Hello. Hello. Ano yun? So, ayun. Nakuha ba itong tatlong kahinaan ni Mark? No? Hello, Mike. Hello. Okay lang kasi lang. Hello. Ayun. So, iyon yung conflict na kahinaan ni Marcos na kung saan yung distance, yung mission at yung conflict na kung saan ang mga mabababang Kristiyano, ang mga young men, no? Ang mga young men ay hirap talaga pag may ganyan na aano tayo. Pag meron tayo na encounter na ganyan, hirap yan sila sumunod. Yan, dito. So, yun. Glory to God. So, kayo ba ay katulad ni Mark sa pananampalataya? Mga young men. Kaya nga natutuwa ako kay Pastor Tevin mo. Si Pastor Tevin, isang young man. Batang para siyang si Mark. Batang-bata. Oh, batang-bata. Sa edad na 22. Sa edad na, sa kanyang edad, no, na 22 years old, minsan, napapakita ko yan. Pero napaka-humble talaga yan ni Pastor Tevin. Hindi man lang ako sinagot niya. No. Pero si Mark, nung mga panahon na yon, umalis siya, di ba? Umalis siya at bumalik siya sa kanyang tahanan sa Jerusalem. Sa kanyang, hindi niya natapos yung kanyang mission. Kasi, dahil nga sa ganitong mga kahinaan niya sa kanyang pagsunod sa Panginoon. No? Kaya, pero ang kagandahan naman ng kalooban ni Mark,
Dahil siya ay tinawag na reconciliation man. Na kung saan siya mismo ang nakapagkasundo kay Paul. Basahin natin sa 2 Timothy chapter 4, verse 11. At sa Colossians chapter 4, verse 10. Pakibasa, Ate Marian. Okay na, Kuya Febs? Timoteo 4. Oh yes, 2 Timothy chapter 4, verse 11. Si Lucas na lamang ang kasama ko rito. Hanapin mo si Marcos at isama mo rito sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking mga gawain. Yun. Sino nagsabi nun? Si Peter. Nung siya ay nakakulong si Peter, no? Nalaman niya na ito si Mark ay tumiwalat at bumalik sa Jerusalem. Ang sabi ni Peter, no? Kasi disciple niya si Mark, no? Naalala niyo? Disciple niya si Mark, kumbaga anak-anakan niya ito si Marcos. Sabi niya, hanapin niyo ano nga sabi? Si Marcos at ibalik niyo kasi siya yung malaki ang maitutulong niya sa akin. Bakit malaki ang maitutulong ni Marcos kay Peter? Kasi si Peter ay isang mangingisda lang. At si Marcos ay intelligent young man. No? Kaya siya yung gagawa ng mga witnesses ni Peter. Kaya tinan mo, sa Marcos, mababasa niyo sa Marcos, hindi buhay ni Mark, kundi yung mga sermon ni Peter. No? Yung mga gawa ni Peter. Kasi yun yung kanyang, siya yung nag-disciple kay Marcos. Kaya, ang book of Mark ay kinuha doon sa book ni Matthew at ni Luke. Okay, may karagdagan tayo naman na, no? So, yun yung kagandahan ni Marcos. Yung madali din siyang magpatawad. Siya mismo yung lumapit kay Paul para makapag-reconcile. Sa ganyang edad niya, no? Kahit mayaman siya, si Paul, alam niya na leader to. Alam niya na nagkamali siya. Kaya siya mismo yung nagpakumbaba at lumapit. Sorry po. Pero si Marcos, si Paul, hinayaan niya si Marcos na umalis. Sabi niya, bahala ka dyan. Kung ayaw mo, basta kami tutuloy namin yung aming mission sa Panginoon. Nagkasala ba doon si Mark? Nagkasala ba doon si Paul? Para sa akin, hindi nagkasala si Paul doon. Leader siya. Nakitaan lang niya ito si Mark na mahina at hindi pa ready. So, wala nga naman magpa-distract doon sa Mark. Pero si Bernabe, siya naman ay tinawag na man of encouragement. Kasi hindi niya hinayaan si Marcos na mawala na sa calling ng Panginoon. Kundi siya pa rin yung nag-encourage sa kanyang pinsan na si Mark. No? Yun yung kagandahan na meron tulungan. Merong ipinapakita dito na may leader talaga na mag-i-stand. At meron dito dapat kayo na mga disciple, no, na dapat magpakumbaba, na dapat sumunod. No? So yun yung tinuturo ng sa buhay ni Mark na kung saan tayong mananampalataya ni Kristo. Matagal na tayong mananampalataya, no? Pero ang ugali pa rin ay parang si Mark nung kabataan pa. Si Mark nag-improve siya hanggang sa siya na nga yung gumawa ng mga letter ng Mark, no? Hindi na siya katulad dati na nag-give up. So, sumunod siya sa Panginoon after nung siya ay makipag-reconcile kay Paul. So, sana ganyan ang ating mga ugali, no? Kahit na mga kabataan pa tayo, no, mga bata pa tayo, hindi dapat tayo pinapairal natin yung mga nakagisnan natin mga pag-uugali. Na kung saan, kung gumigising tayo tanghaling tapat, dapat ay sa panawagan ng Panginoon, nagre-response na tayo. Linggo. Ay naku, napakahirap sumunod kasi alas 9. Nag-extend na nga tayo ng 30 minutes. Wala pa rin. Hindi pa rin gising. No? Ugali po yan ni Mark nung panahon noon.
Yung hindi pagsunod sa leader, ugali po yan ni Mark. Yung laging nagkakating, ugali po yan ni Mark, no? Pero noong panahon na tinawag siya ng Panginoon at nag-grow siya sa Panginoon, nalaman niya kung ano yung panawagan sa kanya ng Panginoon, iniwan niya ang lahat ng ito at sumunod siya sa Panginoon ng maayos. Naalala ko si parang istorya dito ni Pastor John. Pastor John. Si Mark. Nung panahon na tinatawag ng Panginoon si Mark, si Joe Marie, umalis muna siya, no? Parang hindi siya nagpatuloy. Tapos, pangalawa, may nag-encourage din sa iyo. Glory to God yung nag-encourage. At yun, ngayon nga, nagtuloy ka na. So, yun, no? Yung mga ugali ng mga kabataan noon, hanggang ngayon, sana, no? Nag-improve na tayo. Sana dinaya na natin si Mark, na kung saan nag-grow na tayo spiritually. Na ready na tayo sa mission trip natin sa Panginoon. Na ready na tayo maghayag ng salita ng Panginoon na okay lang sa'yo ma-reject. Baka sa panahon natin ngayon, pag na-reject ka, baka masampal mo din, ha? Ikaw na nga yung sinisira ng salita ng Panginoon, Ayaw mo pa. No? Meron bang ganon, mananampal? Huwag naman sana. Kasi, yun po yung trip. Yun po yung mission ng Panginoon sa atin. Yung mission trip natin na kung saan sundin natin yung nais ng Panginoon. Parang si Jonas. Ayan, si Jonas. Parehas talaga sila ni Mark. No? Si Jonas, no? Naalala niyo yung kwento ni Jonas? Na kung saan, tinawag din siya ng Panginoon. Sabi niya, Jonas, maghayag ka ng salita ng Panginoon sa Nineveh. Pero, anong ginawa ni Jonas? Tumakas siya. Bakit? Kasi ayaw niya mag-share ng salita ng Panginoon doon sa Nineveh. Kasi, ito yung mga lugar na kung saan pumatay sa kanyang pamilya, ninakaw ang kanyang mga ari-arian, at lahat na. Kaya hate niya yung lugar na ito. Kaya tumakas siya at sumakay siya sa malaking barko para makatakas sa panawagan ng Panginoon. Pero ano nangyari? Di ba? Dumating yung malaking bagyo kay Jonas. At ngayon ay natutulog siya. Ang sabi ng kapitan ng barko, meron ditong makasalanan. At ito yung nagkukos ng malaking bagyo. Kaya kailangan magsabi kayo kung sino yung nagkasala sa inyo. At inamin ni Jonas kung sino yung nagkasala. Sabi niya, ako yun. Kaya ang ginawa kay Jonas, inagi siya doon sa dagat. At pinain siya ng malaking isda. At itong isda naman ay niluwa siya doon mismo sa Nineveh. Kaya wala na siyang choice kundi sumunod sa Panginoon. Naghayag siya ng salita ng Panginoon. Ganun po si Mark. No? Pinahawag siya ng Panginoon sa unang pagkakataon, pero umayaw siya kasi nahihirapan siya. Itong mga paghihirap na dadanasin niya. Pero, noong pangalawang panawagan sa kanya ng Panginoon, doon na siya nagtuloy-tuloy. So ito, paano natin ito may apply sa ating sarili? Una, dapat obey God's calling. No? Kailangan natin sumunod sa Panginoon bilang isang mga Kristiyano. Ano man ang iutos sa inyo ng Panginoon, dapat alisin na natin yung mga sasabihin, ay, hindi ko kaya. Bata lang ako Hindi. Alam ng Diyos kung paano kanya tinawag. No? Sa edad mo ngayon, bakit ka naririto? Kasi may calling sa iyo ang Panginoon. At kailangan mong mag-respond sa panawagan niya. At kailangan mong mag-obey sa panawagan niya. No? Kasi may kakayahan ka. At pangalawa, follow the leader. Hindi mo naman sasabihin na, hindi naman ikaw si God, bakit ako makikinig sa'yo? Kaya nga may leader, no? Kaya nga may inappoint ang Panginoon para sundin mo. Dahil kung walang leader, walang kaayusan ang misyon ng Diyos. Tulad ni Paul, no? At si Barnabas. Hindi sumunod si Mark nung una. Kasi naiinis siya, ba yan? Hirap naman sundin itong mga to, no? Bahala ka sa buhay niyo, basta ako, uwi ako sa Jerusalem.
So, kailangan ninyong sumunod sa inyong leader. Sumunod, gaya ni Paul at ni Bernabe. Nang sa ganun, ma-accomplish nyo yung inyong mission sa Panginoon. And, respect the leader. Si Marcos, hindi niya ginalang ang kanyang mga leader noong unang pagkakataon, no? Kaya nga siya umalis eh. Bumalik siya sa Jerusalem. So, ganun din kayo. No? Kaya, kailangan din natin, kailangan ninyo mag-respect sa mga pastor. Kasi, kami ang mananagot para sa inyo. Kung itinutuwid kayo, dapat hindi kayo magsasamang loob. Kasi, alam natin, no? Alam natin kung ano yung dapat ituwid para sa inyo. Hindi naman ibig sabihin, pinipersonal ka. No? Kasi, ang leader, tulad ni Paul at ni Barnabas, sila ang nakakaalam para sa iyo. Kaya nga pag hindi pinabayaan ka, tulad ni Paul, wala ka palang kakayahan eh. No? Si Paul, hinayaan niya si Mark, sige, bahala ka. Hindi mo pala kaya ang misyon ng Panginoon. Bahala ka. Buti na lang nandyan sa Barnabas, no? Na kung saan ang encourage kay Mark para muling bumalik sa pananampalataya. Kaya, mga kapatid, kung sasabihin nyo na hindi naman ikaw ang Diyos para irespeto ko, ay hindi mo ma-accomplish ang iyong calling. At panglima, accept your mistakes. No? Kailangan mong tanggapin na nagkasala ka, gaya ni Mark. No? Tumanggap siya ng pagkakamali at nakipag-reconcile siya kay Mark, kay Paul. No? At doon siya naging maayos. So kung papairamin mo ang iyong kayabangan at ang tikatigasan ng iyong ulo, hindi ka magiging perfect sa calling ng Panginoon mo. Kaya nga marami bagsak sa pananampalataya. Bakit? Mas magaling pa daw sa pastor. O ano nangyari? Di ikaw magtayo ka ng pastor mo. No? Kung mas magaling ka sa pastor, dapat meron kang mapapatunayan. No? So, ang tinuturo ng Panginoon, kailangan tanggapin mo na kahit gaano kataas ang level ng yung pinag-aralan, meron pa rin pastor na kailangan mo tanggapin ang iyong pagkakamali. Dahil hindi tayo perfect, no? Ang leader ang may pananagutan sa inyo. Kaya kami naririto para ituwid kayo. No? So, yun po yung ugali ni Mark na kung saan ang kagandahan naman ay tinanggap niya yung kanyang mga pagkakamali. So, dito na po tayo magtatapos. Ang sabi dito, basahin na natin sabay-sabay. Obedience to God is turning away from one's former life and following God's will. Okay. Malinaw, di ba? Obedience to God is turning away from one's former life and following God's will. Ang pagsunod daw sa Panginoon ay pagtalikod sa mga dati ninyong buhay. Kung ano yung dati ninyong kinagawian, pinalikdan nyo na yan ngayon. Dahil sumusunod na kayo sa Panginoon. At ngayon ay sumusunod na kayo sa Diyos. Ayon sa Matthew chapter 16 verse 24, pakibasa nga Pastor Delwin. Yes, so. Madali lang yan. Sino ang nakaka-recite, no? Sabi rito, In English or Tagalog? Okay. sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay kailangan itakwil ng kanyang sarili, pasanin ng kanyang krus, at sumunod sa akin. Okay. Ang sino mang gustong sumunod sa Diyos, itakwil ang inyong sarili. Pasanin ang inyong cross at sumunod ka sa Diyos. No? Si Mark, anong ginawa niya? Itinakwil niya ang kanyang sarili, no? Ang kanyang mga kaugalian noon, ang kanyang mga luro noon. Pinasan niya yung cross na mission ng Panginoon sa kanya. Na kung saan, ito yung gagawin mo. At sumunod siya sa Diyos. Kayo, kaya niyo na ba? Iyon na. Walang sumagot. Kaya niyo na ba?
Okay, ako ilan lang. Kayong dalawa, kaya nyo na ba? Ayaw itakwil yung pag-ML. Basta. Hindi pwede yun. Kung susunod kayo sa Panginoon, itatakwil nyo yung mga kinagawian ninyo. Yung mga dati ninyong pagkatao. Yung kinahiligan ngayon, itatakwil nyo yon. At susunod ka sa Panginoon. No? Yung mga kasupladahan nyo, itakwil nyo na yon. At sumunod ka na with humbleness with God. Yung mga kaartihan, yung mga pagkahilig, yung napag-aralan natin kahapon, yung mga pagkahilig sa pagsisik sa pogi at pagsisik sa maganda. Sabi ko nga, kung ano yung isisik mo, yun ang makakamtan mo. At later on, masisira ang iyong future. Pero kung isisik mo si Jesus, no? Ano ang mangyayari sa inyo? Kung uunahin ninyo ang Panginoon, pagpapala ang ibibigay sa inyo. Hindi ang curse. No? Kaya, yun po yung tinuturo sa atin ng Panginoon. Kung gusto mo sumunod sa Kanya, kalimutan mo ang iyong sarili. Pasanin mo ang iyong cross at sumunod ka sa Panginoon. Araw ng linggo, huwag niyong idahilan yung mga bagay na gusto niyo. Maglalaba, maglilinis, may utang, may ganyan. Kalimutan niyo yung mga sarili ninyo kung gusto niyo sumunod sa Panginoon. No? Kasi ito ang magbibigay sa inyo ng kaginhawaan, ng kabutihan, ng pagpapala. Yun lang napakahirap. Sabi ko nga, ang tao talaga, no? Kahit gaano ka labo na sa Christian, pero isang distraction lang ni Satanas, ayun na naman, bumigay na naman. No? Ulan lang, hindi na nakasimpa. Ano pa kaya yung soul ni Satanas? Hindi na nakapag-church. No? Kailangan, ang tinuturo sa atin sa buhay ni Matthew, na kung saan iniwan ni Matthew yung dati niyang pagkatao at sumunod siya sa Panginoon. So kahit gaano kahirap, ito ay sinunod ni Matthew. Kahit gaano siya bata, na akala niya hindi pa ito yung time para sa akin, pero sinunod niya yun. No? Naging masunurin si Matthew at ngayon ay pinagpala si Matthew. Yun, maraming salamat po. Magsitayo na po tayo at manalangin. Yes, Jesus, Lord. Hallelujah, Panginoon. Lord, we worship you. We give you thanks and praise you, Panginoon, ngayong umagang ito. Salamat po sa iyong mga katuruan, Panginoon, ngayong umagang ito na kung saan, Panginoon, ginigising mo po kami, Panginoon, sa aming mga maling pag-ugali, mga maling kinaugalian, Panginoon. Tulad ni Matthew, Panginoon, na hindi po siya naging perfect ng mga unang panawagan mo sa kanya. At Lord, ngayon, Panginoon, na kung saan dalangin namin, Panginoon, na ang pangalawang panawagan mo sa Matthew, ay maging katulad din po kami kay Matthew, Panginoon, na kung saan isang humble at marunong magpakumbaba, Panginoon, at marunong sumunod sa kanyang mga leaders, Panginoon. Dalangin po namin sa ministry ito na narito, Lord God. Tulungan mo po sila na makasunod sa iyong mission, Panginoon. Tulungan mo po sila na mapasaayos, Panginoon, ang kanilang buhay spiritual, Panginoon. Ano man mga gawa ng kaaway sa kanilang buhay, God, huwag niyo pong hayaan na nananatili ito sa kanilang buhay. Kundi, O God, baguhin niyo po ito, Lord God, kung hindi po nila kaya, Panginoon, na iwaksi ang kanilang dating buhay. Lord God, hinihiling namin, Panginoon, na ikaw na po, Panginoon, ang kumilos sa mga anak mo na narito, Lord God, nang sa ganun, Panginoon, maging successful po ang kanilang pagsunod sa inyo, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, sa ministry nito na patuloy niyo pong pakaingatan, ilayo sa limang sakit at karamdaman, lalo na po ang coronavirus, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan na makapasok, Panginoon, ang coronavirus sa lugar nito, sa NHA, sa Philippines, Panginoon, maging sa buong mundo, O God, alisin mo na po itong coronavirus, Panginoon, nang sa ganun, manbalik na muli, Panginoon, ang kasiglahan ng iyong land, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, anumang Panginoon, ng mga pagkukulang at pagkakasala pa namin, Panginoon, patawarin niyo po ang bawat isa na yung mga anak ko, God. Ang mga nahihirapan ngayon sa mga sakit, Panginoon, Lord, pagalingin mo po sila, Panginoon. Ang mga nahihirapan sa kanilang financial na pangangailangan, Panginoon, Lord, you are our Lord, Panginoon. I-bless mo po kami financially, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, sa mga health na nangangailangan, Panginoon, tulad ni Pastor Ron, God.
Dalangin namin na pagalingin mo po itong si Pastor Ron, Panginoon, sa kanyang karamdaman, O God. Maging ang mga iba pa pong nangangailangan ng financial, Panginoon. Ang isang pastor, Panginoon, sa Nepal, O God. At dalangin namin, Panginoon, yung isang bata, Panginoon, na bedridden, O God. Lord, you are our Savior and our doctors, Panginoon. Tulungan mo po siya na mapagaling, Panginoon. At dalangin po naman ang spiritual na paglago ng bawat isa, Panginoon. Gaya, Panginoon, ng iyong mga tinawag, Panginoon, sa iyong mga salita, O God. Tulungan mo po ang mga anak mo na narito, Lord God, ng gaya ni Marcos, O God, na maglago kami spiritually, Panginoon. At mag-devote, Panginoon, kami spiritually sa inyo, Panginoon. Ano man mga hadlang, Panginoon, sa lugar na ito, O God, sa pananampalataya namin, huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na patuloy, Panginoon, ito ay makadistract sa pananampalataya ng iyong mga anak. Kundi, Panginoon, diadalangin namin, Panginoon, na tulungan mo po kami, alisin mo po ito, Lord God. At pagtibayin niyo po ang ministry nito, Lord God, sa patasulong ng lugar na ito, Panginoon. Ilapit ko po ang iyong kapastoran sa Pastor Joe, Pastor Pedro na tagiyong likod, at maging, Panginoon, ng mga conviction, Panginoon, ang pastor na ito na hindi po iwaglit sa kanilang isipan, Panginoon, ang pagtulong sa ministry nito. Si Pastor Yo, Pastor Cam, Panginoon, at si Pastor Paul, Panginoon. Pagpalain niyo po sila, Panginoon, at dilayin niyo po sa mga sakit at karamdaman. Maging i-bless mo po sila physically, financially, at lalo na po spiritually. At dalangin namin, Panginoon, sa mga anak na wala rito, God, sa mga nahihirapang sumunod sa inyo, sa mga sinusunod ang kanilang mga sarili, O God, sa mga distraction, Panginoon, ang kaaway, kaya nahihirapan silang sumunod, Panginoon. Dalangin namin, alisin mo po ito, Lord God. Nang sa ganon, makasunod po sila ng taus-puso sa inyo, God. Makasunod po nila, Panginoon, ng nais mong mission para sa kanila, God. Tuberan niyo po kami ng iyong banal na lugo, God, at patulong niyo po ang libo-libong anghel na mag-cover sa lugar nito, God. Maging, Panginoon, mga frontliners, Panginoon, pangingatan mo po sila at pagpalain, Panginoon, ang aming President, Panginoon, na patuloy niyo po i-bless, Panginoon, bigyan niyo po ng wisdom kung paano po mapapalago, Panginoon, ang Pilipinas, Panginoon. Ganun din po sa iba't ibang lugar, O God. I-bless po ang kanilang mga industries, O God. Sa Nepal, sa US, Panginoon, ang UK, Panginoon, at Panginoon, ang ibang mga bansa po ngayon na nagsasuffer ng persecution, O God. Dalangin namin, Panginoon, na tulungan mo po sila, Panginoon, na iligtas mo po sila at i-bless mo po ang kanilang mga land, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at sa lahat po ng hindi namin ay panalangin, O God, ikaw po ang nakakaalam dito, Panginoon. Tulungan mo po kami at pagpalain, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Ayan, mamawi tayo sa Lord. Awitin natin yung You are faithful.
strength. Bless you, Lord Jesus. Hallelujah.